Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako na naman to, no? Si Ate Mel. And sa ngayon, nasa Aquarius na tayo, no? Isinilang mula January 20 hanggang February 18 para po sa inyo ang reading na to. And mind nyo lang guys po, ito po general card reading. So, pwede pong mag-resonate, pwede pong hindi. No? So, as you can see, so nakita po ninyo dyan, no? Please help me. Sa mga tao dyan or sa Aquarius po, no? So, isipin po ninyo itong card na to is para po sa inyo, para po magiging parang personalized reading na rin po. No? Sa pamamagitan po niyan, parang makakonect po kayo dito sa card and talaga pong parang nandito kayo sa akin, nasa harap. And guys, Aquarius, January 20 hanggang February 18 sa inyo po ang reading na to. So, tingnan po natin kung ano po yung current situation ninyo sa ngayon. Okay, Aquarius, just like you want to walk away. Parang emotionally drained, gusto mo na lang pong umalis kaysa naman po kasi maglinger ka kasi parang parang nag-iisip pa po na okay, emotionally drained ka na, aalis ka na lang po kung hindi ka na po kailangan, no? And tingnan natin kung bakit ka po aalis or emotionally parang you wanna walk away, no? Two of Cups, no? Parang pwedeng sabihin po natin na ang hindrance po niya is the same, yung kung anong gusto, no? Paano po magkakaroon ng hindrance itong 2 of Cups and 8 of Cups, which is actually the same thing, no? And ang pagkakaiba lang po dito is ito kasing 8 of Cups is just like emotional. You wanna walk away, you emotionally wanna walk away. Parang lalayo ka na lang po yung emotion mo, no? And then once, 2 of Wands, no? Gusto mo po umalis na lang po talaga. Ito talaga physical na mangyari, na aalis ka na lang po, no? So ano pong nangyari? Ba't ka po nagkaroon po ng ganitong problema? So 2 of Cups, no? Dahil po sa habibi mo o dahil po sa pag-ibig, no? Kaya po parang kumbaga sa akin, kung ayaw mo na po sa akin, alright, fine, no? And kumbaga parang umiibig ka talaga, kaso lang po emotionally drained ka na siguro, so gusto mo, nagpasya ka na lang pong aalis ka. But then ito kasi talaga po is parang the same thing, but there is an opposite. So, pwedeng pong sabihin po natin na emotionally you wanna walk away, but then you also thinking na maybe I will stay, something like that, no? I will stay physically, pero yung emotion mo parang wala na, no? And ito po yung naka-ano ka na po kasi, no? Parang ang pag-aasawa kasi just like meron ka pong obligasyon, no? Nandyan na po yung mga anak mo, nandyan na po yung, kasi kahit sabihin po natin na you wanna walk away emotionally, but you have to stay, no? Ganito po yung parang naiintindihan ko po, no? Sana po nagigis po ninyo, no? So, tingnan natin subconsciously kung ano nangyari, no? Guys, no, ang lumabas po dito is just like the moon. Pwede pong sabihin kasi natin na meron ka kasing parang sa pag-ibig mo or like eto kasi is etong tingnan natin or i-elaborate natin, no? Para kasing sa pag-ibig mo, parang hindi ka sigurado sa kanya kung siya ba'y umiibig din sa'yo, parang hindi mo alam kung nasaan ka po sa buhay niya. And ito po yung lumalabas po sa moon na kung saan parang madilim po ang paligid mo, although sabihin po natin na kumbaga sa akin hindi siya as clear as a day about sa pag-ibig mo or ito pong sa lalaki or in person, no? And ito po, mayroon pa akong tinitingnan po natin kung bakit po nagkakaroon ka ng ganitong klaseng emotion. Well guys, basahin muna natin, ilagay muna natin lahat, pero may clue na ako na parang etong nangyari po kasi sa inyong dalawang mag-asawa para pong may nakikialam po, no? In the past kasi parang meron pong nagsaboy sa iyo ng hindi magandang pag-iisip, kaya po ikaw nagkakaroon na parang hindi ka nakasigurado sa boyfriend mo, sa girlfriend, hindi ka nakasigurado sa kanya. Kahit sabihin natin na mag-asawa kayo, hindi ka nakasigurado sa kung ano ang papel mo sa buhay niya. Kaya po, emotionally gusto mo na lang pong umalis or something, sabi ko nga sa iyo, walking away your emotion, or sabihin na natin na
give up po na sana. Parang hindi ka na po naasa, no? And but then meron kang obligasyon, so you have to stay, no? And Aquarius, no, tingnan natin. Okay, so near future, okay, talaga pong balak mo talagang umalis kasi movement na po ito, no? Lilipat ka po ng ibang bahay, no? And ito naman is pwede pong sabihin po natin na physically gusto mong umalis talaga and lilipat po na ibang bahay. Mangyari po talaga to. Dahil lang po siguro ito sa tinatawag mong hindi na kaya emotionally. Alright? Ang sumunod dito, tingnan natin, okay? Six of Pentacles, okay? And money, Three of Sword. Tala pong grabe po ang hinanakit mo, ha. And malayo pati ikaw, malayo ka na malayo po ang probinsya mo kasi gusto mong iniisip mo uwi na lang po sa probinsya, no. And yes, alright, eto kung halimbawa man po Aquarius, isa kang Aquarius, sabihin po natin na ang current situation mo is just like emotionally drained and you are thinking to walk away emotionally and then physically talaga pong aalis ka. And ito po yung sa dahilan po ng boyfriend, girlfriend mo or asawa mo. And nasa ngayon ko minsan po talaga pong kung i-straight ko po kasi yan, may nakita po ako dito na parang nagtatampo ka sa kanya about sa money, or ito ba sinisingil ka ba niya kuminsano, or kung nagbibigay siya sa iyo ng pera tapos hinahanapan ka, then talaga pong nasasaktan ka nun ng labis. Masyado kasi ito kasing Aquarius, no, ito lang yata yung air sign na masyadong madamdamin. And talaga pong dinibdib niya itong sobra, no. Then after that, parang umalis po talaga siya. Pero umalis naman po siya in a good way, no. And ang alam ko kasi kung lilipat po kasi siya ng bahay, kailangan po niyang umuwi sa probinsya na kung saan tatawid po ng dagat, which is actually is mahirap po siya kasi sa ngayon po wala ka pong pera. And and dito po may nakita po ako dito na parang Pentacles. Meron ka kasing mga binitawan na mga pera, hindi pa po siya nakabalik. Or kuminsan po talaga, pati itong mga bata mo, talaga pong pasaway, puro na lang po inom. And kuminsan yung pera doon na lang po napunta. Or itong asawa mo, parang irresponsible din po siya talaga, no? So pera niya po parang inuubos sa bisyo, inuubos sa barkada. And imbes na mapunta sa pamilya din. Kaya po ngayon parang nahihirapan ka, financially drained, no. And Aquarius, no, ano ba nangyari sa iyo, Aquarius? Okay. Guys, etong nangyari kasi sa iyo, hindi mo kasi alam na merong nag-hold sa mind mo. Actually, merong nagbibigay sa iyo ng maling information about sa boyfriend mo. Pwede din po ito na kabaga sa akin, pinagsasabihan ka na po na ang lalaking yan, parang irresponsible talaga siya, pero hindi ka nakinig. Okay, and meron din pong sabihin po natin na yung nangyari sa iyo ngayon, meron siyang link doon sa nakaraan mo. Wala akong nakita dito na nambababae yung asawa mo, yung ano mo. Ang problema niyo talaga is pera, no? And sa ngayon, like yung tinitirhan ninyo, parang kumbaga sa akin, gusto mo sanang lumipat kaso lang wala din po ikaw pera. So masakit po talaga kasi hindi mo kasi alam kung anong gagawin mo. Paano ka kaya makakauwi nun ang layo po ng probinsya nyo? Kung lilipat ka man po ng bahay, sabihin po natin, okay, kung nasa ibang bansa ka po, you are thinking na magbalik na po, no, babalik na po. And like kung halimbawa man po lilipat ka po ng ibang bahay, lilipat ka po ng ibang work, and parang sawa ka na rin po sa katatrabaho, so parang gusto mo na rin kahit papano talaga pong makabalik na. Ang problema nga po guys is wala kang pera. And ang pera mo talaga is just like, meron kang binigay mo sa mga anak mo kung ba nasa ibang bansa ka. But then, itong pera na ibinigay mo is nauuwi po siya sa wala. Kasi po, puro lang po bisyo, puro lang po no. Ay, walang katapusang problema itong Aquarius. Or sabihin ko sa inyo sa mga zodiac, no. Iba naman itong energy mo. It's just like parang hopeless yung pakiramdam mo. And, madali lang po, no. Okay, Aquarius.
Ito kasing sitwasyon mo, sa totoo lang, I will not say na talaga pong hopeless ka. Ito lang, this is how you feel. Pero ako kasi iba. Iba kasi nakikita ko yung card mo eh. And nakikita ko how you think. Actually, hindi mo naman po sinisisi yung situation or something. You just wanna walk away. And ang problema kasi nito po is like, yeah, sabi ko nga sa iyo kanina, then how you can achieve or how you can get out of this situation. Now, no matter what sa edad ninyo, hindi ninyo isipin na ikaw si Tinta o Chinta at di mo na ito magagawa. Kasi ang mind mo, as long po na nag-work ang mind mo, and I tell you, lahat ng mundo po natin, lahat na everything you see actually is come from the mind. Kahit itong bulaklak na to, kahit itong card na to, bago ito nangyari, bago ito nagiging physical, nasa pag-iisip ito ng ibang tao. And then they were working hard for it to get it. Alright? Now, working hard, pero nasa isip nila ito, paano ito gagawin. The same thing with you. Ikaw kasi ngayon is just like, parang nadidrain ka na emotionally. Don't. Kasi ang talaga pong pinaka maano natin is yung mawawalan ka po ng pag-asa, or like you just walking away kasi ayaw mong makipaglaban na. Tapos na po, ayaw ko na, ganito nga yan. No. Kasi alam mo, kasi sa akin may iba kasing taong nakikialam sa ina, kapamilya mo man lang po, pero talaga pong in the past ka, nakabind ka po sa kanya, o nakabind ka po sa something po. Parang, inano niya ba, yung ginugulo niya yung isip mo. Alright? Now, sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka kasi aware sa mga nararamdaman, hindi ka aware kung saan napunta ang isip mo, hindi ka aware kung bakit ka nag-iisip ng ganito, na okay, tama na, ayoko na. Kung hindi ka kasi aware nun, hindi mo siya hinaharap, hindi naman matatapos ang problema mo. Kaya dapat ang gagawin mo ito, harapin mo kasi to. Ano ba yung kinatatakutan mo? Yung asawa mo, kung hindi siya nakapagbigay sa iyo ng pera, so what? So, kahit anong edad mo pa, kahit anong mo pa, kasi ang mundo natin, iikot yun sa iyo kapag talagang isipin mong may pera ka. Wala ka kasing pera. You wanna work away. Wala kang pera kasi ito kasing iniisip mo eh. Na kumbaga sa akin, yes, sabihin po natin, ito hindi utang to, hindi nung katulad to. Ito'y talaga pong about po sa asawa mo na parang kumbaga sa akin, you wanna give out or something, parang sinisisi ka po niya. And masakit ang puso mo, so uuwi ka na lang. Bakit ka nasasaktan kung sakasakali man pong totoo itong gina? Kung ang pera niya inuubos niya sa bisyo, o ang pera mo inuubos niya sa bisyo, in fact ngayon po kasalanan mo kasi. Okay, so sabihin na po natin na ngayon nangyari na to. So anong gagawin po natin? So, kung gaano ka po noon nakaipon ng pera, makakaipon ka rin po noon ng mas higit pa, kahit sabihin po natin matanda ka na. And meron kasi akong binibigay sa iyo guys na guideline, pero hindi ninyo yun tinitingnan. Ang sabi ko nga sa inyo, kung gusto mong makalingkawas, kung halimbawa Bisaya ka, kung gusto kinahanglan nimong makalingkawas ka sa isa ka sitwasyon, kinahanglan man gud nimong atubangon kung unsay naa karon, no? So, ibig sabihin yan, itagalugin ko ulit, no? Kung gusto mong makaalpas doon sa kahit na anong sitwasyon mo, kailangan mong harapin kung ano po yung sitwasyon mo ngayon. Wag kang mag-back out, wag kang mag-isip mo na umalis, kasi kahit saan ka man po mapunta, masusundan ka pa rin po ng problema mo. Kasi ang problema mo, wala sa ibang tao, kundi nasa iyo. Mali ka ba? No, hindi ka rin mali. Kasi sabi ko nga sa'yo, ito, may ibang tao na bumubuwisit sa buhay mo ever since pa na isinilang ka. And, but then, harapin mo kasi siya, no? Harapin mo itong moon, kasi ito kasing moon is like, parang binibigyan ka niya ng hindi klarong sitwasyon sa iyong buhay. Ever since pa, kailang hindi mo siya hinaharap. So, kaya po, nagka-litsi-litsi ka, then, right now, you wanna give up? No? And dahil po nasasaktan ka, alisin mo yung nakataning dyan sa puso mo, tapos sumarap ka po kasi isa ka pong Aquarius. Ang Aquarius po, ikaw po yung dapat po magbabalance po sa amin. Kasi ikaw po yung nagdadala po ng pitsil na may tubig, then buhos ka po dun sa kanan. Ikaw Aquarius, you are better than Gemini, kasi ikaw po yung nagbabalanse ng aming mga sobra-sobrang
kaano ng isip ba, so kahambugan or something. Sabihin ko sa iyo, ang Gemini, mahangin yung pang magsalita. Totoo naman po, huwag kayong mag-alala, Gemini po ako, no? So, kami kasi parang overconfident. Ikaw na mo kasi is like, parang binabalansi mo ang lahat. Sabi ko nga sa iyo, ikaw yung water carrier na hangin. And then, tapos ikaw ngayon ang magi-give up. Bakit? Ikaw yung kailangan namin. Oy, Aquarius, kailangan ka namin. Lahat po ng zodiac, kailangan ka. Kasi ikaw po yung nagbabalance po ng emotion namin. Sa emotion namin, tapos ikaw mismo ang magi-give up. Anong nangyari sa'yo? Ang lakas-lakas mo kaya. Bakit hindi mo yan harapin? Kasi kung ano yung bumubuisit o bumubulong, alisin mo yung pride mo, alisin mo kasi yung parang hinanakit mo, walking away. No, alisin mo yan kasi hindi ikaw yan. May nagbigay, may naglagay sa iyo dyan na ito nga yung isipin mo. Tapos hindi ka pa aware. Sa lakas ba naman ng mata mo, sa lakas ba naman ng pakiramdam mo, hindi mo alam na may bumubulong sa'yo, na may nagbibigay sa'yo ng information na hindi tama, na nagsay, ikaw, hindi mo kaya, ganito na ganyan, ganito na lang gawin mo, go, walk away, bayaan mo na yun sila. Hindi mo alam yun, hindi ikaw yun, Aquarius. No? Ang isang entity yun na kung saan gusto kang ibagsak. And huwag mo siyang paniniwalaan kasi hindi totoo lahat ng sinasabi niya. Ako magsasabi na ako ngayon, I said I am Gemini. And ang ikaw po ang nagbabalanse po ng aking damdamin. Ikaw po sana ang dapat na magpakalma po ng aking damdamin, ng aking puso. So kailangan ka namin. Hindi ka pwedeng umalis. Marami ang mga taong nangangailangan sa'yo. And don't just give away kasi kahit ka man po masang ka mapunta, sabi ko ngayon, susundan ka rin po ng nararamdaman because this is how you feel. And from the beginning, this is who you are. Bakit ka nagdadala ng iyong damdamin? Sabi ko nga sa lakas-lakas mo. Okay guys, Aquarius, no, kaya mo yan. Stay, harapin mo ang problema, and then after that, talaga pong alisin mo yung sa'yo, itong negative energy sa'yo, no. Ano lang yan, bruha lang yan sa buhay mo na sinisira ang pagkatao mo, sinisira niya yung pag-iisip mo. Alright? No? Okay. Bye po. Bye-bye.